Hindi na ito palabas. Hindi na ito mga balita na pwede nating balewalain. Kahapon lang, ang Amerika, ang bansang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ay nagsimula ng magkawatak-watak mula sa loob. Mga kapatid, makinig kayo. Ang Black Panthers, ang grupong akala natin ay bahagi na lang ng kasaysayan, ay muling bumangon, hindi para sa protesta, kundi para sa armadong paglaban. Ang mga kalye ng Atlanta, Chicago at Oakland ay naging digmaan na. Tatlong estado ang nagdeklara ng emergency martial law. Ang ekonomiya ng Amerika, bumagsak na ang stock market ng 18% sa loob lang ng 2 araw. Ang dolyar, umabot na sa pinakamababang halaga sa loob ng 40 taon. Pero alam nyo ba kung bakit ito nangyayari ngayon? Hindi ito dahil lang sa lahi o politika. Ito ay epekto ng systemic collapse, ang resulta ng dekadang inequality, militarization ng pulis, at ang maling akala na ang kapangyarihan ay permanente. Sinabi ko na dati, kapag ang malakas ay naging pabaya, ang mahihina ay magiging desperado. At ngayon, nakikita na natin ang katotohanan na iyon sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Ang tanong, paano ito makakaapekto sa atin? Sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, sa ating ekonomiya? Panoorin nyo hanggang dulo. Mga kapatid, umupo kayo at makinig ng mabuti. Ang nangyayari ngayon sa Amerika ay hindi simpleng gulo. Hindi ito rally na matatapos pagkatapos ng ilang araw. Hindi ito riot na susolusyonan ng curfew at mas maraming pulis sa kalye. Ito ay isang tunay na armed rebellion, isang kilusang may organisasyon, may mga armas, may estratehiya at higit sa lahat, may dahilan na napakatagal ng pinaghihirap ang milyon-milyong Amerikano. At alam nyo kung ano ang mas nakakabahala? Ang gobyerno ng Estados Unidos, ang pinakamalakas na militar sa buong mundo, ay hindi alam kung paano haharapin ang sarili nilang mga mamamayan na nag-alsa na. Tingnan natin ang realidad. Ang Black Panthers ay hindi bago. Noong dekada 70, sila ay isa sa pinaka-organized na revolutionary group sa Amerika. Nagbigay sila ng libreng pagkain sa mga bata. Nag-organisa sila ng community defense programs. Pero ang FBI, gamit ang kanilang COINTELPRO operations, ay sistematikong winasak ang organisasyon na ito. Pinatay nila ang mga leader. Ikinulong ang iba. Pinaghiwa-hiwalay ang miyembro. Akala ng lahat, tapos na. Akala ng Amerika, natapos na ang kabanata ng Black Panthers sa kanilang kasaysayan. Pero mga kapatid, ang isang ideya, ang isang kilusan na may tunay na dahilan, ay hindi kailanman namamatay. Naghihintay lang ito ng tamang panahon upang muling bumangon. At dumating na ang panahon na iyon. Bakit ngayon? Bakit sa taon na ito, sa sandalang ito ng kasaysayan, muling sumiklab ang apoy na akala natin ay namatay na? Una sa lahat, tingnan natin ang estado ng Amerika ngayon. Ang economic inequality ay nasa all-time high. Ang ika-1% ng populasyon ay may hawak na 40% ng yaman ng buong bansa. Habang milyon-milyong pamilya ay hindi makabayad ng upa, hindi makabili ng pagkain, walang access sa healthcare, ang mga bilyonaryo ay nagpapalipad ng sariling rocket ships papuntang kalawakan. Isipin nyo ang irony niyan. Isipin nyo kung gaano kalaki ang galit na nabubuo sa puso ng mga taong nagtatrabaho ng 2 o 3 trabaho pero hindi pa rin umabot ang sahod para mabuhay ng maayos. Pangalawa, ang systemic racism ay hindi nawala. Akala ng marami dahil naging presidente ang isang African American, tapos na ang usapin ng lahi sa Amerika. Pero ang totoo, ang structural inequality ay mas lumala pa. Ang incarceration rate ng mga African American ay 7 beses mas mataas kaysa sa mga puti. Ang average wealth ng isang itim na pamilya ay 1/10 lang ng average wealth ng isang puting pamilya. Ang police brutality, nakikita natin sa viral videos taon-taon.
Ang bawat pagkamatay ng isang walang armas na itim na lalaki sa kamay ng pulis ay nagdadagdag ng langis sa apoy. At ang apoy na iyon, mga kapatid, ay sumiklab na ngayon. Pangatlo, at ito ang hindi masyadong pinag-uusapan, ang political polarization ng Amerika ay umabot na sa punto na parang dalawang magkaibang bansa na ang naninirahan sa iisang teritoryo. Ang mga Republikano at Demokrata ay hindi na lang magkaiba ng opinyon, napupuot na sila sa isa't isa. Ang social media algorithms ay nagpapalalim ng echo chambers. Ang mainstream media ay naghahati ng mga tao sa mga kampo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang ordinaryong mamamayan, lalo na ang mga marginalized communities, ay naiwan, nakalimutan at desperado na. Kaya nang muling bumalik ang Black Panthers, hindi na sila bumalik bilang social movement lang. Bumalik sila bilang armed resistance. At alam nyo kung saan nila kinuha ang kanilang mga armas? Dito papasok ang irony ng Amerika. Ang bansang ito na nagmamalaki sa kanilang Second Amendment sa karapatan ng bawat mamamayan na magdala ng armas ay ngayon ay nahihirapan dahil ang kanilang mga mamamayan ay armado nga. Ang Black Panthers ay nakakuha ng mga assault rifles, body armor at explosives mula sa parehong mga legal gun markets na pinoprotektahan ng konstitusyon. Ginamit nila ang batas laban sa sariling sistema. At ano ang ginawa ng gobyerno? Ito ang mas nakakagulat. Ang Estados Unidos, na may pinakamalakas na militar sa mundo, na may kakayahang maglunsad ng drone strikes sa kabila ng mundo, na may technology na makakapag-monitor ng bawat text message at email, ay naguguluhan kung paano haharapin ang sariling mamamayan. Bakit? Dahil ang mga taktika na ginagamit nila sa ibang bansa ay hindi basta-basta pwedeng gamitin sa sariling lupa. Hindi nila pwedeng basta bombahin ang Atlanta o Chicago tulad ng ginawa nila sa Middle East. Hindi nila pwedeng magdeklara ng full-scale military assault sa sariling mga syudad na puno ng milyon-milyong sibilyan. Ang bawat aksyon nila ay may political consequence. Ang bawat bala na babaril nila sa kanilang sariling mamamayan ay magdudulot ng mas malaking galit, mas malaking recruitment para sa Black Panthers, mas malaking suporta mula sa ibang mga grupo na matagal nang nagdurusa rin. At nakikita na natin ang domino effect. Ang mga Native American groups sa Dakota ay nag-declare na rin ng solidarity sa Black Panthers. Ang mga Latino communities sa Texas ay nagsimula ng mag-organisa ng sarili nilang armed defense units. Ang mga white working class communities sa Rust Belt na matagal nang naapektuhan ng economic collapse ay unti-unting nakikita na ang tunay na kaaway ay hindi ang isa't isa, kundi ang sistema na nag-exploit sa lahat sila. Ito ang pinakadelikado para sa ruling class ng Amerika, ang pagkakaisa ng mga marginalized groups na dati ay pinaghiwa-hiwalay nila gamit ang race, religion at political affiliation. Ngayon, pag-usapan natin ang economic impact. Ang stock market crash na nangyari ay hindi lang dahil sa takot ng mga investors. Ito ay reflection ng mas malalim na problema. Ang Amerika ay umaasa sa stability para sa economic growth. Ang kanilang dolyar ay reserve currency ng mundo dahil sa perceived strength at stability ng kanilang gobyerno. Pero ngayon, ang stability na iyon ay nawala. Ang mga international investors ay nagsimulan ng magtanong, kung ang Amerika ay hindi makapanatili ng kaayusan sa sariling bakuran, paano nila mapoprotektahan ang aming pera? Kaya ang capital flight ay nagsimula na. Ang mga bilyones ay lumilipat sa euro, sa yuan, sa gold. Ang dolyar ay bumabagsak at habang bumabagsak ito, ang inflation sa Amerika ay tumataas. Ang presyo ng pagkain, gasolina, gamot, lahat tumataas. At ito ay nagdudulot ng mas malaking hirap sa mga ordinary na Amerikano na naman ay nagpapalalim ng suporta para sa mga revolutionary groups tulad ng Black Panthers. Pero mga kapatid, ang tanong na dapat nating itanong ay ito.
Paano ito makakaapekto sa atin dito sa Pilipinas? Marami ang mag-iisip, malayo naman tayo sa Amerika, bakit tayo maaapektuhan? Pero ito ang realidad ng globalized world. Ang Amerika ay pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Sila ay biggest trading partner ng Pilipinas. Ang remittances ng mga OFW natin sa Amerika ay isa sa pinakamalaking sources ng pera na pumapasok sa ating bansa. Kung ang ekonomiya ng Amerika ay mag-collapse, ang mga kababayan natin doon ay mawawalan ng trabaho. Ang padala nila ay hihinto. Ang milyon-milyong pamilya dito sa Pilipinas na umaasa sa padala mula sa Amerika ay mag-suffer. Pangalawa, ang military presence ng Amerika sa Asia Pacific ay maapektuhan. Ngayon, tayo ay may Mutual Defense Treaty sa Amerika. Tayo ay umaasa sa kanilang suporta laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Pero kung ang Amerika ay busy sa civil war, kung ang kanilang mga sundalo ay kailangan sa sariling bansa upang kontrolin ang mga riots at armed rebellions, sino ang tutulong sa atin kung may mangyari sa ating teritoryo? Ang China ay nakatingin lang, naghihintay ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataon na iyon ay darating kapag ang Amerika ay completely distracted ng internal conflict. Pangatlo, ang moral at ideological impact. Ang Amerika ay nagpopropaganda ng demokrasya, ng human rights, ng rule of law. Pero ngayon, nakikita ng buong mundo na ang mga prinsipyong iyon ay fasad lang. Ang Amerika mismo ay hindi makapag-deliver ng justice sa sariling mamamayan. Ang Amerika mismo ay may systemic oppression na mas malala pa kaysa sa mga bansang kanilang kinukundena. Ito ay wake-up call para sa buong mundo, na ang kapangyarihan ay hindi permanente, na ang mga imperyo ay bumabagsak, at na ang bawat bansa ay may sariling internal contradictions na sa tamang kondisyon ay sumisiklab at sumisira sa buong sistema. Kaya ano ang dapat nating gawin bilang Pilipino? Una, kailangan nating maging prepared. Kailangan nating palakasin ang ating sariling ekonomiya upang hindi tayo masyadong dependent sa Amerika o sa kahit anong foreign power. Kailangan nating i-diversify ang ating trade relationships. Kailangan nating palakasin ang domestic production, ang agrikultura, ang industriya, upang kahit ano pang mangyari sa labas, may kakayahan tayong mabuhay at umunlad bilang bansa. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang ating sariling militar at defense capability. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa Amerika o sa iba pang bansa para sa ating seguridad. Kailangan nating mamuhunan sa modernization ng ating armed forces, sa training ng ating mga sundalo, sa intelligence capability na makakadetect ng mga banta bago pa ito lumaki. Ang national defense ay hindi gastos. Ito ay investment sa ating kinabukasan, sa ating soberanya, sa ating kalayaan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, kailangan nating matutunan ang lessons mula sa nangyayari sa Amerika. Ang inequality, ang systemic oppression, ang paghahati-hati ng mga tao base sa kulay, relihiyon o political affiliation, lahat ng ito ay mga buto ng civil war. At kung titingnan natin ang Pilipinas ngayon, may mga signs na rin tayo ng parehong mga problema. May economic inequality, may political polarization, may historical injustices na hindi pa na-address. Kaya habang maaga pa, kailangan nating harapin ang mga isyong ito. Kailangan ng tunay na social reform, kailangan ng economic justice, kailangan ng healing at reconciliation sa mga komunidad na matagal nang nagkakagulo. Ang Amerika ngayon ay babala sa lahat ng bansa. Walang imperyo na tumatagal magpakailanman. Walang sistema na hindi pwedeng bumagsak kung hindi ito nag-a-address ng pangunahing pangangailangan at karapatan ng mga tao. Ang Black Panthers ay hindi lang lumalaban para sa mga African American. Sila ay lumalaban para sa isang ideya na ang bawat tao ay may dignidad, may karapatan sa maayos na buhay,
at na kapag ang sistema ay tumatanggi na bigyan sila ng justice, ang mga tao mismo ang gagawa ng paraan upang makamit ito. Kaya mga kapatid, habang nanonood tayo ng nangyayari sa Amerika, huwag tayong maging komportable na parang palabas lang ito. Ito ay kasaysayan na nagaganap sa ating harapan. Ito ay pagbabago ng world order na direktang makakaapekto sa ating buhay sa kinabukasan ng ating mga anak. At ang tanong ay hindi lang kung ano ang mangyayari sa Amerika, kundi kung paano tayo maghahanda para sa mundo na darating, isang mundo kung saan ang mga dating malakas ay hihina at ang mga dating tahimik ay magsasalita na sa wakas.